Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa paniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo mga kapatid, ay napaka-importante sa isang Muslim na malaman po natin ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya po ang huling sugo, huling mensahero na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mensahe na ipinadala niya ay bilang habag at patnubay sa lahat ng mga sanlibutan. Kaya po mga kapatid, napakamahalaga sa atin bilang mga Muslim na pahalagahan ang ating paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga siya po ang ating itinuturing na propeta. Na mahal po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nagpadala talaga siya ng huling mensahero sallallahu alaihi wasallam. Kaya meron tayong pagsasaksi. Pagsabi ng Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako sumasaksi na si Muhammad ay Abdullah, ay alipin ng Allah at kanyang mensahero. Kaya ang pagsasaksi na ito mga kapatid ay dapat galing sa ating puso, galing sa ating dila, at pinapakita sa ating mga gawa. Kasi ang Propeta Muhammad SAW ay isa sa mga tinatawag natin na tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na totoo ang Allah, totoo ang kanyang relihiyon, totoo rin ang mga ipinahayag ng mga naunang mga mensahero. Ang pakay ni Prophet Muhammad SAW ay napakalinaw mga kapatid. Ito po ay upang ituwid ang ating mga pagsamba. Para po maging kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga sinasamba. Kaya napakamahalaga talaga na napaniwalaan natin si Propeta Muhammad. Kasi nga meron siyang dalang katuruan. At ang katuruan na yan mula mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakahalaga mga kapatid para maituwid natin ang ating buhay. Gusto natin maging matuwid, gayahin natin ang itinuro ng Allah. At saka mga kapatid, ang pakay ng Propeta Sallam para makilala natin ang tunay na tagapaglikha, ang Allah. Kasi nga siya magsasalita, magiging kahalili niya lang. Magsasalita siya patungkol kay Allah. Allahu Akbar. Kaya napaka-importante kasi at ang mensahero si Muhammad SAW, nakikitaan talaga ng mga tanda ng mga mensahero. Mga tanda, kasi mga propeta may mga tanda po yan mga kapatid. Kaya yun, nakikitaan natin talaga meron siyang tanda. At kaya na maitama rin natin ang ating mga pamamaraan sa ating buhay, lalo na sa ating pagsamba. Kasi ang pagsamba natin, dapat magiging merong kabuluhan yan o kaya matuwid yan para katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mensahero ng Allah mga kapatid yan, isa sa mga pinakamahalaga sa ating katuruan yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Katulad ng sinabi ng Allah, at para sa bawat pamayanan ay merong mensahero
At saka kapag dumating ang kanilang mensahero, ay hatulan ang kanilang pagitan ng may hustisya habang hindi sila aapihin. Allahu Akbar, napakaganda mga kapatid. Tingnan nyo, ganun po ang Diyos. Ang Diyos natin mga kapatid, nagpapadala talaga ng mga mensahero. At dala ng mga mensahero ang mga batas na makatwiran. Makatwiran talaga mga kapatid. Kaya si Prophet Muhammad SAW dumating dito sa atin, naging makatwiran tayo dahil sa dalang mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung mapapansin mo lahat ng mga mensahero mga kapatid, hindi talaga nagtuturo ng mga kabuktutan. Hindi nagtuturo ng panig sa kanilang pagnanasa lang. Hindi ganun. O kasi ng mga sarili pagnanasa, sarili paghilig. Hindi ganun pumapanig ang batas. Ang batas mula kay Allah ay makatwiran. Kaya dala-dala kasi yan ng mga mensahero. Kaya si Prophet Muhammad, napaka-importante talaga kapatid sa atin kasi doon natin mahahambing ang reliyon kung tama o hindi. Kasi mga batas niya, subhanallah, napaka-totally justice talaga mga kapatid. Kung ano pa, angkop kahit anong batas, angkop kahit anong panahon, angkop sa lahat ng sanlibutan. Kasi walang pang-aapi. Mapapansin mo talaga yan mga kapatid, ang batas ng Allah. Kaya ang pagsasaksi natin napakamahalaga kasi meron diyang pagkamensahero ni Prophet Muhammad SAW. At saka kanyang pagpapaalipin. Kaya ganun ang mga mensahero. Dapat buhat talaga sa tao. At ang tao na yan, hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon din sa kanyang dangal. Kasi mga propeta, dapat ang mga tao na yung mga mararangal. Hindi pwede kukuha lang Allah o kaya hihirang ng tao na mula sa masamang angkan o kaya masamang reputasyon. Kasi kapag masamang reputasyon, siyempre hindi natin paniniwalaan yan. Pero si Prophet Muhammad SAW, kahit siya alipin ng Allah, ang kanyang reputasyon, subhanallah, kilala nga siya sa kanyang tribu na siya po ay Sadiqul Masduq. Ibig sabihin, makatotohanan at panay katotohanan ang kanyang mga sinasabi, pinagkatiwalaan, trustworthy. Kaya ganun ang Prophet Muhammad SAW. Sinasaksiyahan natin yan mga kapatid. Kaya yun ang ating pagsasyahada na hindi natin kinakalimutan si Prophet Muhammad, peace be upon him. Meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa fil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran mga kapatid, sumpa man sa bituin na kapag lumaho at hindi naligaw ang inyong kasamahan na si Muhammad at hindi nagkamali at hindi siya nagbabanggit ayon sa kanyang pagnanasa, hindi ito kundi isang kapahayagang ipinahayag. Itinuro sa kanya na merong malakas na lakas o si Jibril na may maayos na pangangatawan at saka pumaibabaw at siya ay nasa mataas na alapaap at pagkatapos ay lumapit siya at bumababa na ang layo nito ay 2 haba ng pana o mas malapit pa. At ipinahayag sa kanyang alipin ang anumang ipinahayag. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, ganun ang mensahero. Dapat may kausap talaga na kontak doon sa langit. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginagawa ng Allah, nagpapadala din siya ng mensahero na mula sa mga pahanay ng mga anghel. Doon siya kumukuha. Yun ang ipapadala niya.
Yun na si Angel Jibril po, yun mga kapatid. Yun, merong tungkulin na magdadala ng mga mensahe sa mga mensahero dito sa mundo. Kaya, ang tunay na mensahero, dapat nakakita ng anghel. Si Angel Jibril. At tinatawag natin yan na Holy Spirit eh. Kasi yan ang totoong Holy Spirit. Si Angel Jibril. Kaya yun ang ating matitinding lakas na bumababa mula sa alapaap, bumababa dito sa mundo para magdala lamang ng kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang revelasyon mga kapatid ay ibinaba yan mula talaga sa langit. Kung i-revelasyon mo galing sa utak lang, subhanallah, katulad sa mga sinasabi ng iba dyan, ang God nag-reveal sa akin ganito, kasinungalingan yun. Kasi ang revelasyon dapat mula sa langit, na dadalhin ng anghel. Kayo ng kadalasan talaga mangyayari sa revelasyon. Minsan lang yan nag-dream lang o nagpanaginip lang propeta. Minsan lang yan mangyari mga kapatid. Pero kadalasan talaga ay bumababa talaga ang mensahe dala ng anghel. Kaya napaka-importante yan sa Islam. Dapat alam natin yan mga kapatid. Tapos ito pa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at hindi kami nagpadala ng mensahero maliban upang siya'y susundin sa kapahintulutan ni Allah. Yun pala ang purpose ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsubok pala sa atin lahat yan. Pagsusubukan tayo kung susunod ba tayo kay Prophet Muhammad. Ang mga nauna nga tignan yung mga nauna, hindi sila sumunod. Anong ginawa sa kanila? Pinarusahan kaagad. Katulad kay Prophet Nuh, na dumating sa kanilang anaw at inubos talaga sila ng baha at mga dilubyo ang dumating sa kanila. O kaya kina Paraon din, dumating si Moses, hindi rin siya maniwala. Kaya ang mensahero ng Allah, napakamahalaga yan sa ating reliyon. Yun ang bilang pundasyon, yun ang ating paniniwala. Kaya dapat natin susundin talaga ang mensahero mga kapatid. Sa kapahintulutan niya ng Allah. At kung siya talagang nang api sa kanyang mga sarili, ay magsedatingan sila sa iyo at saka humiling ng kapatawaran. Kapatawaran sa Allah at maghingi ng pagpapatawad para sa kanila. Ang mensahero, sadyang mahanap nila si Allah na mapagtanggap ng pagbabalik loob na maawain. Allahu Akbar. Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa time ng Propeta Salam, wala problema sa time niya. Pumunta ka doon, humingi ka ng sana patawarin ako ng Allah. Ipagdua mo naman. Pwede yun sa time ng Propeta. Ngayon namatay ng Propeta, wala na tayong magawa. Ang gagawin na lang natin, i-direct na lang natin ang paghingi ng kapatawaran kay Allah. Ang iba kasi dumadaan pa sa sheikh. Pagdua mo naman ako na papatawarin ako ng Allah. I-direct mo na lang kaagad kay Allah. Huwag mo nang idaan kanino. Bakit? Wala ka bang kumpiyansa sa sarili mo? Ano akala mo kay Allah? Hindi nakikinig. Nakikinig ang Allah. Basta ikaw magsalita ka at humingi ng kapatawaran at magbalik loob ka at bumaling ka sa Kanya. Yun ang sa atin, ang utos. Ayun ang gagawin mo. Huwag mo nang idaan kahit kanino. Direct to God na lang. Minsan, gawin mo yan. Minsan lang yan dapat. Hindi araw-arawin mo. Punta ka sa sheikh. Pagdua mo naman ako kay Allah na sana patawarin ako ni Allah. Huwag mong gawin niya araw-araw mga kapatid. Hindi yan siya mainam. Ang mainam, ikaw mismo ang humingi ng kapatawaran kay Allah. Wa tubu ilallahi jami'an, sabi ng Allah. Magbalik loob kayo kay Allah lahat. Kayo lahat. Ibig sabihin, ikaw inuutusan niya ng magbalik loob. Sa time ng propeta, pwede yun, pero ngayon, wala nang propeta. Kaya yun ang isa sa mga natin mga kapatid. Yan ang dapat nating isa-isip natin yan.
na ang mensahero ng Allah SAW ay wala na dito sa mundo. Yumaong na po siya. Bubalik na siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po ang mga propeta, mga kapatid, napaka-importante talaga sa atin. Lalo na si Prophet Muhammad SAW. Merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala bilang kwento dito. Sabi niya, "Laqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun." Tingnan niyo sinabi ng Allah. Sabi niya, talagang kinuha namin ang tipanan ng mga angkan ni Israel at ipinadala namin sa kanila ang mga mensahero tuwing merong dumatating sa kanila na mensahero na hindi nagugustuhan ng kanilang mga sarili, ay pinabulaanan ng ibang pangkat at pinapatay ng iba. Subhanallah. Ang propeta pala kapag dumatating, mga kapatid, lalo na si Prophet Musa dumating na sa atin, wag nating gayahin ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang ginawa nila, kahit nakipagtipan na sila sa Diyos, ay nagsinungaling pa rin sila. Pinabulaanan pa rin nila ang mga ibang mga mensahero. Lalo na si Prophet Musa, nakipagtipan ka na sa Diyos, tapos ang ginawa mo, hindi ka pa maniniwala sa mga mensahero. A'udhu billah. At ang masakit, pinakamasakrap sa lahat, mga kapatid, pinagpapatay pa nila mga sugo ng Diyos. Yun ang mga gawain kasi ng Hudyo yan, mga kapatid. Hanggang sa ngayon, tingnan nyo, hanggang sa ngayon, ganun pa rin sila. Ang kanilang mga gawain, patuloy pa rin nilang ginagawa. Pinapatay, wala na ang mga mensahero, wala na mga sugo, pinagpapatay na nila ang mga mananampalataya. Kaya, a'udzubillah, magpakupkup nawa tayo kay Allah na wag nating gayahin ang mga Hudyo. Kasi nga, nakakatakot yan sa araw ng paghuhukom na dito pa lang sa mundo, sinusumpa ka na. Tapos, paano na sa kabilang buhay? Parurusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang mga mensahero, mga kapatid, ay mga alipin din sila. Ibig sabihin, mga tao lang yan sila. Kaya hindi natin dinidiyos ang mga mensahero. Hindi katulad ng mga Kristiyano, subhanallah. Ang Kristyan, dinidiyos nila si Kristo. Alipin yun, tao rin yung katulad natin. Bakit iaangatin mo yun? Tao yun. Kaya, ang pagpapaalipin natin kay Allah, napaka-importante yun. At tingin din natin sa mga alipin ng Diyos ay mga nilikha. Nilikha ng Diyos. Kaya wag nating i-Diyos ang mga nilikha. Ang i-Diyos natin ang tagapaglikha. Ang Allah, mga kapatid. Kaya napakaganda ng turo ng Islam. Kasi i-Diyos mo lang ang Diyos mismo. Ang tagapaglikha. Sinong lumikha? Yun ang ating sinasamba. Kaya ang tao, tao yun. Ay hindi mag-i-evolve ang tao. Huwag kayong maniwala sa TV, ang tao nag-i-evolve, maging X-Men. Huwag, hindi totoo yan. Ang tao, tao pa rin yan. Kapag namatay, babalik rin sa lupa. At sa araw paghukom, bubuhayin siya at ahatulan kung anong kanyang mga pinanggagawa. Hahatulan sila ayon sa kanilang mga kinakamit o kaya mga kanilang mga ginagawa. Kaya yun ang isa sa mga ng Islam, mga kapatid. Kaya totoo talaga sinabi ng Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, hindi dati para sa mga isang tao na binibigyan ng Allah ng kasulatan at batas at pagkapropeta at pagkatapos ay kanyang sasabihin sa mga tao, maging maalipin ko kayo bukod kay Allah. Tingnan nyo, walang propeta, mga kapatid, mula kay Adan hanggang sa ngayon, wala nagsabi na gawin nyo akong Diyos, magpaalipin kayo sa akin. Wala. Kahit si Kristo nga, hindi nagsabi gawin nyo akong Diyos. Kahit sa Bible, hindi mo mabasa yan. Kaya yun, ang ganun ng mga kapatid. Wala talaga kahit sinong mga propeta, mga sugo ng Diyos, wala
nag-utos sa tao na sambahin o worship me. Kaya ang utos lang nila, maging mga makadiyos kayo. Makadiyos. Kayo sa anumang itinuro dati sa inyong kasulatan. Yun pala Yun palang sinabi nila, makadiyos. Ibig sabihin, maging banal kayo. Magpakabanal kayo. At sa anumang dati ninyong pinag-aaralan. Kaya ang mga mensaher, lalo na si Prophet Muhammad SAW, ganun din ang ginawa niya. Inutusan lang tayo na magpakabanal. Inutusan lang tayo na isipin laki natin ang Diyos. Maging makadiyos nga. Kaya yun ang kagandahan sa pag-aaral, lalo na kay Prophet Muhammad SAW. Kasi si Prophet Muhammad SAW, sa kanyang kasaysayan, niligtas niya talaga ang kanyang mga tao, ang kanyang mga katribo, mga kapatid, mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Pinupunta niya talaga sa kaliwanagan, mga kapatid. Dinala niya talaga ang kanyang mga katribo. Kasi mga tribo niya dati ay sumasamba sa mga ribulto. Samba sila ng samba doon sa ribulto. 360 idols doon sa Kaaba. Ganon ang kanilang mga Diyos. Bawat tribo, mayroon silang Diyos-Diyosan na sinasamba. Kaya pagdating ng Propeta Salam, ay ipinaggigiba niya lahat ng mga ribulto doon sa Kaaba. Wala siyang itinira. Wala. Ang Allah lang ang kanyang sinasamba. At ang Allah, mga kapatid, hindi po yan kabilang sa mga ribulto. Kung ribulto, sana si Allah, sana winasak lahat ng mga ribulto doon at mayroon siya itinira, isa lang. Wala lahat, winasak niya lahat ng mga ribulto doon. At walang pangalan Allah na ribulto doon, mga kapatid. Kasi nga, alam natin mayroon Diyos. At ang kagandaan sa Islam, ang Allah, yan po ang proper name ng Diyos. Katulad ng engineer, doktor, may mga proper name yan, may mga pangalan niya bilang pantukoy sa kanila. Ganon din po ang Diyos. Ang Diyos siya ay title po yan, titulo yan. Kaya alhamdulillah, dinala talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil kay Prophet Salam ang kanyang katribo dinala sa kaliwanagan. Katulad ng sinabi ng Allah, huwalladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayhinatin liyukhrijahukum minadh-dhulumati ila an-nuri fa innallaha bikum laraufur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, siya ang yaong nagpadala sa kanyang alipin ng mga talatang malilinaw upang palalabasin kayo mula sa mga kadiliman tungo sa kaliwanagan. At sa katunayan, si Allah para sa inyo ay sadyang mabait na maunawain. Allahu Akbar. Ganon pala kabait si Allah subhanahu wa ta'ala. Pinadalahan tayo ng mensahero. Hindi ibig sabihin na pinabayaan tayo ng Diyos. Bahala na kayo dyan mag-isip. Gumamit kayo ng common sense nyo. Hindi ganon nangyari, mga kapatid. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nagpadala talaga siya ng mensahero. Ayon si Prophet Muhammad, peace be upon him. Ano pang dala niya? May madala siyang talatang malilinaw. Kaya, ang mensahero natin, totoo talaga mensahero kasi may talatang malilinaw siyang dala. Di katulad ng umangkit, ako yung mensahero, tapos tanungin mo, anong kapahayagan mo? Wala, subhanallah. Meron nga ako tinanong ministro, ano bang dala ni Manalo na talata? Sabi niya, Bible. Bible? Kaya yun, kalukuhan talaga, kapatid, na ang mensahero mo hindi nakakita ng anghel o kaya walang kapahayagan na dala, walang talatang malilinaw. Hindi katulad sa Islam, hindi katulad kay Propeta Muhammad, peace be upon him, na meron talagang dalang binigyan talaga siya ng talatang mga malilinaw. Ang pakay doon para palabasin ang mga alipin, ang kanyang mga kasamahan, ang mahal sa buhay, kanyang pamilya, lahat ng sangkatauhan, lalo na mga engkanto, dalhin doon sa kalinawagan. Dadalhin sila kasi ganoon ang Allah, gusto niya lahat tayo pupunta sa paraiso.
Yun ang gusto ng Allah. Ngunit karamihan sa mga tao ay mapagtakwil. Yun ang napakasakit sa lahat. Naging mapagtakwil ang ibang tao. Kaya ang reliyon, mga kapatid, mali talaga sasabihin mo lahat ng religion ay tama. Mali na mali yan. Hindi yan kasali sa ating paniniwala. Ang relihiyon, isa lang po ang tama. Isa lang po ang merong kaligtasan. Kaya kapag ikaw nagsyahada, nagsaksi na, tapos ganun pa rin ang iyong paniniwala, ay talagang ligaw ka po, kabayan. O kaya merong pagkalihis ang iyong paniniwala. O kaya nahaluan ng pagano ang iyong pinapaniwalaan. O kaya hindi ka nag-aral ng maayos. Bakit mo masabi lahat ng reliyon maliligtas? O kaya lahat yan tama? Mali. Meron lang isa kasi ang Diyos natin isa lang po. At ang mensahe na binigay niya dito sa mundo, isa lang po. Walang isa, walang dalawa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Bagkus isa lamang. Kaya kung gusto mo maniwala, gusto mo maligtas, mga kapatid, sundin mo talaga si Prophet Muhammad, peace be upon him. Kasi nga siya na po ang huling mensahero ng Diyos. At maraming mga katibayan na nagpapatunay na talaga siya ay propeta ng Diyos, mga kapatid. Kaya yun ang isa sa mga kagandahan ng paniniwala natin kay Prophet Muhammad sallam. Kaya bilang panghuli, mga kapatid, dapat mahalin natin ang ating propeta. Ang ating pagmamahal, mga kapatid, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sinabi ng Allah, sabihin mo, kung minamahal nga ninyo si Allah, kung gayon ako'y inyong susundin upang mamahalin kayo ng Allah at papatawarin ang inyong mga kasalanan. At si Allah ang mapagpatawad na mahabagin. Ganun ang pagmamahal pala natin kay Prophet Salam. Ang pagmamahal natin, susundin natin ang kanyang salita, ang kanyang gawa, ang kanyang pananaw, kanyang relihiyon. Lahat-lahat sundin natin Prophet Salam. Kasi nga, ang pagmamahal sa propeta, parang minahal mo na si Allah. Paano mo sasabihin mahal mo propeta tapos hindi mo naman sinusunod? Kita mo mga kabataan, gumagaya sa mga sundalo. Di ba, mga gumagaya sa sundalo, kung mahal nila, ginagaya-gaya nila mga sundalo, nagmamarcha-marcha din sila. Ganun mga kabata, mga kapatid. Dapat ganun din po tayo sa pagmamahal sa propeta. Kung mahal mo propeta, dapat gayahin mo talaga lahat-lahat ng kanyang mga ginagawa. Sana meron kayo napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.